Ayan po mga kalbularyo, mayroon na naman tayong titirahin ngayon. Isang Toyota Innova 2KD engine 2007 model. Ayan, so dated August 27, Wednesday, 10:35 AM. Yan, so galing pa po ito ng Cebu City. At ngayon, tatanungin lang muna natin ang may-ari nito. Sir, asa pa gani kagikan, sir? Sa Bonbon, Cebu City, sir. Mountain Barangay na siya, sir. Okay. Sa City. Okay, so Busay, Cebu City. Sir, unsay problema sa unit nimo, sir? Kuang, sir. Totally blackout ang iyang kuang, sir. Panel board. Panel board totally blackout. Ang sabi po ng may-ari ay walang lumalabas na display po dito sa panel board. So ngayon tingnan natin at ipakita ko sa inyo. I-try lang muna nating ignition on. Ayan oh. So mayroon namang naglalabasan rito, pero parang nagkurap-kurap ang timing belt indicator light. At ngayon pandarin natin ang makina. Engine start. Ayun. Kita naman natin ngayon na walang lumalabas na display rito. At pansin rin natin yung RPM needle pointer ay hindi gumagalaw. Pati na yung temperature gauge at fuel gauge. So ngayon i-try lang muna nating i-rev at mag-observe po tayo. Ayan oh. So hindi talaga gumagalaw ang RPM rito. Ayun. So pagka ganito na, wala na tayong ibang titirahin, i-pull out natin ang panel board at ipakita ko sa inyo mamaya kung ano lang ang ating gagawin rito. Alright, here we go. Ayan, so naibaklas na natin ang board dito. Ayan o. At ito po yung mga bayanan. Alright. So ngayon, ipakita ko sa inyo, titirahin natin to, i-check natin to one on one at sabayan nyo akong tingnan kung ano lang ang aking gagawin ito. Gaya ng sinabi ko sa mga previous nating video na katulad nito, unang-una po ay tingnan lang muna natin yung kapasitor. Ayan o. So i-check po natin to isa at isa. So sa ganitong panel board ay mayroong 5 na kapasitor. I-check po natin dito kung wasto ba ang kanyang reading. Okay, so alam naman natin na kapag aabot yan dito sa green color, ibig sabihin ay okay po yan, goods po yan. So ngayon ipakita ko sa inyo. Alright, so kita nyo ngayon mga kalbularyo ay aabot sa green color yung needle pointer ng tester natin. Okay, so ulitin natin. Ayan, so aabot po sa green color, sagad sa dulo. Okay, so proceed po tayo dito sa iba. Ayun, so kita nyo ngayon oh, halos hindi gumagalaw ang tester natin ngayon. At dito naman sa iba, ayan oh, so gumagalaw naman siya pero hindi aabot sa dulo. So hindi po nakapunta sa color green. So sira pa rin yan. At dito naman sa isa, ika-4 na kapasitor, ganon pa rin, gumagalaw naman siya at hindi aabot sa dulo. Last one, ika-5 na kapasitor. Ayan, so ganon pa rin. So ibig sabihin, isa lang ang okay dito at yung 4 ay sira na. So kailangan nating palitan. Okay, let's proceed. Ayan, so naibaklas na natin ang 4 na kapasitor ito. So ayan oh, so ito po ang mga original na kapasitor dito. So ngayon papalitan na natin para magkaalaman na kung tatama ba ang ating hula-hula diring dapita. Ayan, so katatapos lang po nating nagpalit ng kapasitor ito. At ito po yung luma, yung 4. So ngayon, tingnan lang muna natin at i-test po natin kung mayroon na bang wastong reading rito. Ayan o. So aabot na po ng dulo. Ibalik natin. Ayun. Dito naman. Ayan. Dito naman o. Right. At last one. Ayun. So goods na lahat. At kita naman ninyo, hindi ko pa binalik yung cover rito para hindi tayo masyadong mahirapan pag mayroon pang problema. Ayan, so ngayon tingnan na lang natin. Try lang muna nating ignition on. Ayan. So kita naman ninyo ngayon ay lumalabas na ang display dito. At gumagalaw na rin yung mga gauges rito. At ngayon pandarin natin ang makina para makita natin kung gumagalaw na ba yung RPM needle pointer ito. Okay, so engine start. Ayan. Ayan o. So kita nyo ngayon ay gumagalaw na ang RPM.
Okay, try natin i-rev ang makina. Ayun. Yan, so gumagalaw na lahat. Yung mga gauges rito sa temperature at saka sa fuel gauge ay gumagalaw na rin. Pati yung odometer rito. Ayan o, so naka-display na po. Alright, so ganyan lang po ang ating ginagawa. Maraming salamat po sa inyong panonood. As always, to God be all the glory. Daghang salamat. Babu.